Diyos, pagkakas wala tayo sa tayong gabi ngayon. Patuloy ko tayo nasamba sa Panginoon Diyos gamit ang ating mga tinig. Amen? Gamit ang ating mga katawan kung magbigay ng papuri, parangal sa ating Panginoon Diyos sa buhay. Amen? Tayo lang po narito nagsasama-sama upang magbigay po ng parangal sa Diyos na buhay. Amen? Sa nagdaming sa linggo, mabuti at tapat ang Panginoon. Amen? Amen? Parangalan natin ang Panginoon. Hallelujah, maraming presensya patuloy na makasama ang Panginoon. Kahit pinulog, presensya ng Panginoon Diyos. Dalangin. Hallelujah. Sige po, manalangin tayo. Aming Diyos na panalang mga mangyarihan, nakila sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa iyong katakilaan na hindi po naging hadlang ang walang kuryente, Panginoon, upang ang gawain ito kaya hindi matuloy ng tamang oras na itinakda ng Panginoon. Kaya maraming salamat, God sa mga biyaya at pagpapala ng kalakasan, ng proteksyon, ng mga ginawa mo na sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Tunay na Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago at Ikaw ang Diyos na nagbabago ng aming mga buhay, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, turuan niyo po kami, Panginoon, and maging ang aming kalalagayan, Panginoon. Huwag po kaming maging half-hearted sa paglilingkod sa inyo sa umagang ito. Kung ano man po yung mga naiwang hindi kanais-nais sa aming mga tahanan, huwag po itong maging sagabal, Panginoon, upang ang buo namin pagpupuri at pagsamba sa iyo. Kaya nandun pa rin, Panginoon, maibigay po ito namin ng buong buo. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ang iyong banal na Espiritu, ang siyang lumagi, ang siyang dumagi sa buong, sa bawat katauhan ng magsisipagpuri at magsisisamba sa iyo, Panginoon. Saliksikan niyo nga po ang aming mga puso, ang aming mga isip, upang makumbabaan po kami na dulo sa iyo. Anumang kasalanan, Panginoon, ang nasumbungan niyo po sa amin, mula aming ulunan hanggang dalampakan, pakalinisin niyo nga po kami, upang kami po ay maging ganap sa inyong pagningin sa umagang ito. Sa inyong paanan, Panginoon, dumudulog po kami sa iyo. Linisin niyo po kami, makalapit po kami ng may kalinisan sa inyong trono ng biyaya, Panginoon. Salamat po dahil Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Ikaw ang Diyos na nagpapatawad ng lahat-lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Salamat o Diyos at ang gawain nito ay para sa iyo. Ikaw ang aming audience, Panginoon, kaya naman buong puso na Ikaw po ay aming masamba, wala kaming maging reservasyon. Ang mga katabi namin, huwag namin intindihin upang sa iyo lamang po kami makapag-focus, Panginoon. At sa inyong mensahero na dinala po dito sa GCCC, pagpalain niyo po siya, Panginoon, kasama po ng kanyang buong pamilya, ang kanyang mga inihandang mga salita na ibabahagi, patuloy po na maging channel of encouragement sa bawat isang makakarinig nito, ang maisapuso po namin ito, at hindi basta-basta matanggal sa aming mga isipan. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lamang, ang gawain ito, pakapaspasan niyo po ito, Panginoon. Salamat po. Inaalay po namin ito sa iyo, Panginoon. Angkin po namin ang katagumpayan sa natatanging pangalan at nag-iisa lamang sa inyong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Kami na natin ito, Panginoon, sa kanda upang bigay ng papuri para salamat at pagsamba sa pangalan mo. Awit 111 verse 1. Sinasabi ko, purihin natin si Yahweh, buong puso siyang pasalamatan. Ating purihin sa gitna ng bayan kasama mga lingkod na hirang. Napakadakila ng gawa ng Diyos. Pinananabika ng lahat ng mga lingkod. Lahat niyang mga gawa ay dakila at wagas.
bukod sa matuwid, hindi magwawakas. Amen? Kung dahilan kaya tayo nagbibigay ng papuri sa Panginoon Diyos dahil sa kabutihan ng Panginoon. Kaya po tayo naroon ito. Amen? Hallelujah! Muli nga po, umaga, tanghali, sa gabi, ang ating pagpupuri sa Panginoon lamang. Hallelujah! Amen? Hallelujah! Habang nagpapalitan, umayak ang mga kapatid. Welcome po sa gawa ng Panginoon. Hallelujah! Umaga, tanghali, sa gabi. Umaga, tanghali,
Meron din po nais namin, Panginoon Diyos, sa puso namin na kumapaw, Panginoon. Maitaas namin ang dakilang mong pangalan, Panginoon. Hallelujah. Aming mga tinig gagamitin namin upang mataas. Dakilang mong pangalan sa buhay po namin, Panginoon. Hallelujah. I-declare namin, Panginoon Diyos, ang iyong salita sa aklat ng awit 46. Sinasabi mo, ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at hanggang sa polo kung may kaguluhan man. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man. Lahat ng nasa dagat, ang mundo ay mabuhay. Kahit na mangalit niya ang karagatan, at ang mga purol, mayanig at magipal. Ang pagtitiwala namin, pagsamba at aming salita, mga Panginoon. Hallelujah. Kay kasama namin, Panginoon, sa kalagitnaan na ito. Hallelujah. Pakinggan mo ang pagpuri ng iyong mga anak, Panginoon. Ang salita mo, Panginoon Diyos, ang naawitin, Panginoon. Bilang pagpupuri, parangal. Sa pagpurihan, kabayanan sa buhay namin. Purihin natin ang Panginoon Diyos, ang Diyos. Ang lakas namin, kaya lang sa bululog, kung may kaguluhan man. Sa bululog, kung may kaguluhan. Tandaan natin, hindi dapat matakot. Hindi dapat matakot. Amen. Mundo'y magunaw pa. Kasama natin Diyos na makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoon,
Saglaw ng kaisipan, walang katulad kailanman. Dulo mo'y di namin maririnig, biyaya mo'y di namin ako'y Sambahin ka, Panginoon. Papuri ang alay mo ng mababa sa iyo. Ating mga pinipurihin ang Panginoon at ako'y nagmamahal sa iyo. O Diyos, ako'y nagmamahal sa iyo. Walang hanggang papuri ang alay mo.
Pinapaksa ko ang Panginoon. Hallelujah! Sabi mo, puri po, salamat, pangalanan. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen, amen, amen. Glory to God po. The Lord is good. All the time. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos sa buhay. Kaya nga po, kahit na nagkaroon po tayo ng bawal interaction o brownout, ang ating pong pagsamba sa Diyos ay walang interaction. Amen po ba yun? Patuloy po tayo na magpupuri, aawil at sasamba sa ating Panginoon, magpapasalamat at luluwalhatiin natin ang dakilang pangalan ng ating Diyos. Ang Diyos ay di man after na kung tayo may kuryente, di ba? O kung maganda yung sound system natin, ang mahalaga sa Diyos ang ating presensya. Amen? Mahalaga sa Diyos yung kung paano tayo nagpupuri at dumudulog sa Kanya. Mahalaga sa Diyos yung kalagayan ng ating puso sa Kanyang harapan. Amen? Kahit na po magandang ating lugar, magandang ating pong pakiramdam sa lugar nito, malamig, kahit na po maganda yung tulog ng sound system, o anuman po yung kaayusan. No? Iba pa rin po yung nanggagaling sa ating kalooban o sa ating puso. At ang Diyos, doon siya tumitingin. Amen? Kaya naman, salamat sa Panginoon at pati natin mga katabi. Pagpalain natin siya ng pagbati at banal na ngiti mula sa ating Diyos na ngayon paman pinagpala na siya ng Diyos. Amen? Pwede niyo bang tapikin, no, kamayan at pagpalain sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Panginoon sa araw na ito at muli po tayo na nagkasama. Kahapon po, magkasama na po kami nila Pasudong at Tilopen, no, at yung ilang leaders no, na kami ay dumalo doon sa lugar po ng National Discipleship Campaign or Conference. No? Naginanap po sa lugar po ng magandang lugar, no? Isa siyang Christian subdivision. At yung church na sa loob ng subdivision. At sa loob po ng subdivision, meron din Christian church. No? Para bang yung lugar ay talagang exclusive para sa mga mananampalataya sa church na yun. No? At sa bawat lugar na makikita mo ng mga bahay, may mga nakapost doon, nakalagay ng mga verses mula sa Bible. Kaya kung babasahin mo lahat yun, para ka na nag-devotion. Amen. Amen. No, kaya salamat, no? At kami nakadalo roon at kasama po natin yung mga kapatid natin sa Balanga, sa CDC at maging yung ibang churches sa Balanga, no? Halos Bataan ay isa sa mga delegates, no? Kasi region break po siya. Napaganda po ng aming pong dinaluhan at yun ay patungkol sa Discipleship 101, di ba? Ibig sabihin nun, yung apat na bagay ang kanyang tinalakay, yung danger of losing, no? Yung mga members, attenders sa loob ng church. Pangalawa, yung clearing the way. Yung pangatlo ay, ano ba yung pangatlo? Dito share ko ni Bishop Janelle, no? Yung panghuli ay clear, yung complete the mission, no? Kaya salamat sa Panginoon at ito'y nagbukas muli sa ating isipan at panala na ang priority natin bukod sa ating pagsamba at pagtitipon sa Panginoon ay yung tinatawag po na pagdidisipulo. No, pag-aakay ng isang mananampalataya o bago mananampalataya para lumago at tumatag sa ating Panginoon. And then later, sila po ay gamitin ng Panginoon no, upang humayo at mga lagari ng kapwa mananampalataya kay Kristo. Amen? Kinakailangan magkaroon tayo ng healthy discipleship atmosphere sa loob ng church. Pangalawa, kinakailangan tayo na mag-multiply no, bilang mga mananampalataya kay Kristo. Di ba? Kailangan dumating po yung pagkakataon na yung katabi natin bago na. Hindi dahil sa hindi na dumadalo yung katabi natin, kundi mga bagong dagdag sa church ng ating Panginoon. Amen? No, nangangarap po tayo
ngayon ang bagay nito ay mangyari sa ating pong mga kawan o congregation at tayo po ay makapag-akay pa ng maraming mananampalataya and then later magiging disipulo at tagasunod ni Kristo upang palawakin pa ang kanyang harian dito sa lupa hanggang ang ating Panginoon ay hindi pa bumabalik. Amen? At sa kanyang pagbalik, nakakatuwa na tayo po'y naging bahagi ng kaligtasan ng iba at naging bahagi po yung paglago ng kanyang iglesia dito sa lupa. Kaya naman po sa umagang ito, natutuwa po tayo sapagkat ang tema na tinatalakay po natin sa buwang ito ay patungkol sa pagdidisipulo. O mayroon siyang pamagat na steadfast disciples. Sabi nga po natin, steadfast disciples. Maraming pwede natin itagalog sa salitang steadfast, di ba? Pwedeng matibay, matatag, di natitinag, di ba? Kaya naman po, sa umagang ito, nais din po natin deliver sa inyo ang mensahe ng Panginoon na may kinalaman po sa steadfast disciples of Jesus Christ, of the Lord Jesus Christ. Kaya makikita niyo po dyan, yan, be one, make one. Maging isa po tayo na alagad ng Panginoon at magano po tayo, mag-akay pa ng isa na magiging alagad ng Panginoon. Sabi nga po natin, be one. Make one. Kasi you cannot make disciples na hindi ka muna naging disciple ng Panginoon. Amen? Mahirap po yun. Mahirap pag-akay, ikaw ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon at kinakailangan pa na lumago sa Kanya upang sa ganon ang pag-akay natin sa iba ay mas lalo maging matagumpay. Praise God! Pagkapakitulong na lang. Yan. Nag-isip po ako ng isang salita na pwede natin dalhin at tandaan sa umagang ito bilang mensahe ng Panginoon na may kinalaman po sa ating tema na steadfast disciples. At yun po yung salitang firm. Sabi nga natin firm. Hindi po ito na parang bang isang construction firm, business firm, o other firm, kundi ang ibig sabihin na po niyan ay steadfast, di ba? Kasi pag sabi natin steadfast, matatag, matibay, dinauga, at nananatili. At diyan po natin kukunin yung ating puntos sa umagang ito. Firm. Kunin natin, ilang letra po yan? 4. Kaya kukunin natin yung 4 na katangian ng pagiging steadfast disciples of Christ. Okay ba yun? At ready na ba kayo? Manalangin muna tayo sa Panginoon. Salamat po, Diyos, sa umagang ito sa aming pumuli ng pagtungo sa lugar ito. Maraming salamat po sapagkat Ikaw ang siya nagkatid sa amin ng ligtas maayos, may kapanatagan, kapayapaan, at Ikaw po ang siyang naglinis sa amin at nagbanal sa amin upang sa aming pong pagdulog sa iyo. Walang anumang bagay na magsilbing hadlang sa aming pagtanggap ng iyong salita at ng iyong biyaya sa aming buhay. Tinataas po namin isa pa ang pakikinig ng salita. Samahan niyo kami at ikaw po ang siya maitaas at mapakilala sa aming pong kalagitnaan at ano niyo ang bawat isang tagapakinig ng iyong salita. Sinasabay po namin ang paggawa ng kaway na humahadlang sa pangangaral ng salita o anumang uri ng mga distractions, disturbances, O God, o anumang mga challenges natin po hinaharap pagka kami, O Diyos, ay tumatanggap ng salita. Bigyan mo kami ng bukas na puso, isipan, at maging ng aming pong paningin upang sa ganon ma-visualize namin ang iyong salita sa umagang ito. Salamat po at sa iyong kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan sa pangalan ni Jesus. Amen.
pampanin niyo po yung akin po. Bali, 3 weeks na ako na nagpa-check up. No, bali, 2 doktor na yung tumingin sa akin. Niresitahan ako ng kumot upang sa ganon, ma-cure yung aking throat problem. Praise God. Muli, sa ating pong pagtalakay ng mensahe ng Panginoon, the 4 characteristics of a steadfast disciple of Christ. Anong unang letra? F. Ano yung F na una? Ano yung unang F? Praise God. Faithful. Pagiging tapat. Una, sa Panginoon. Pangalawa, sa kanyang salita at maging sa kanyang mga gawain. Kaya makikita po natin, ang ibig sabihin po ng faithful ay unfailingly remaining loyal. Yung pagiging tapat tayo. No, kaya ano man ang sitwasyon, ano man ang kalagayan o ang ating mga sumasapit. Glory to God. Unfailingly remaining loyal to someone or something and putting that loyalty into consistent practice regardless of justifying circumstances. Tunay nga po sa ating buhay, may mga pagkakataon o may mga dahilan upang tayo po ay mapigilan o mahadlangan sa ating pong pagkilala sa ating Panginoon, maging sa ating paglilingkod sa Kanya. Lalo na yung ating pong una, yung ating kalusugan, katulad ko po. Amen. Na minsan dumarating po ang pagkakasakit. Pero ganun pa man, ang karamdaman nawa ay hindi maging hadlan upang ang ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon ay hadlangan po tayo. Amen? Huwag ito magatid sa atin ng duda o takot o kawalan ng pananampalataya na bagamat ang Panginoon at tinakilala ay mga pangyarihan, nagpapagaling o siya po ay Diyos na walang imposible. Pero minsan dumarating sa atin pa rin ang pagkakasakit o anumang uri ng karamdaman. Hindi nangulugan, hindi totoo ang Diyos. Bagkus ang Diyos, totoo. Amen. Kaya nga lang may mga pagkakataon, dumarating tayo sa ganung kalagayan, pero ang bagay nito ay hindi nagpipigil o hadlang sa ating ng pananampalataya at paglilingkod sa Kanya. Minsan, hindi lang ubo, hindi lang trangkansa. Amen? Kundi matindi pang uri na sakit. May mga lumahantong sa operation o kaya mahantong sa cancerous na karamdaman. Nawa ang bagay nito, hindi rin maghatid sa atin ng pagtalikod at pagsisisi sa ating pagkilala sa ating Panginoon. Minsan, humantong sa pagkawalan ng buhay. Maaaring ikaw o maaari, mayroong pamilya o kasamahan. Pero lahat po yan, hindi rin pa rin dapat maging hadlang sa ating pong pagkilala at pagsunod sa ating Panginoon. Minsan din lang po sa bagay niyan, maging sa ating pong mga sa pamilya, no? At maging sa ating asawa, sa ating anak, sa ating pamumuhay o sa ating kabuhayan, maging kahirapan, no? Nawa ang lahat ng yan ay hindi magsilbing hadlang upang tayo ay manalig at sumunod sa ating Panginoon. Amen? Minsan, ang mga problema katulad niyan, katulad po sa mag-asawa, sa mga anak, o sa pamilya, maging sa trabaho, eskwelahan, o anuman,
minsan sa mga simpleng bagay, madali tayong matison. Amen? Madali po tayong bumigay, madali tayong tumalikod, o madali po tayong maghinawa, o sabihin mawalan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya minsan, pag-araw ng gawain ng linggo, tinatamad ka. O kaya naman, pag-araw ng linggo, late tayo. O kaya naman, wala tayong sigla sa pagsamba. Ano dahilan? Kasi dumaan tayo sa mga nagdaang araw, sa iba't ibang uri ng pagsubok o suliranin. No? Mga magulang kapatid, ang mga suliranin, kahit wala pa po tayo kay Kristo, o wala pa tayo sa Panginoon, nandiyan na. Amen. Nagiging matinding lang po ang suliranin kasi nalalaman po natin at hinaharap na po natin ang mga suliranin ito. Dati, nung wala tayo kay Kristo, ibang ating paraan. No, ano man mangyari, ang pagsamba at pagtawag sa Diyos, baliwala lang sa iyo. Di ba? Minsan yung buhay mo, kahit may kayo gumagawa ng mali, baliwala lang sa iyo kasi yung ating conscience ay parang wala rin para sa atin. Gumawa ka man ng masama, gumawa ka man ng tama, baliwala sa iyo. Pero ang isang tao na kay Kristo at naliwanagan na kanyang salita, meron po tayo na kung saan ugnayan na sa Diyos at pinananatili natin ang ugnayan na ito na maging maayos tayo sa harapan ng ating Panginoon. Kaya lang po natin, bilang mananampalataya, hindi lang po tayo nagtitiwala na nananalig sa Diyos, kundi may mga bagay na saan tayo ay dapat gawin o mga tungkulin na dapat po natin sundin at gawin para sa ating Panginoon at para rin sa ating sarili at para rin sa iba. Kaya naman po, napakalaga yung pagiging tapat po natin sa Kanya. Amen. Kaya bilang alagad ng Diyos ay o mananampalataya ng Panginoon, ang katapatan sa Kanya at maging sa Kanyang mga salita at maging sa Kanyang gawain ay nananatili ito. Kaya nga sabi, that is the unfailing and remaining loyalty to our God. Hindi bumabagsak, hindi nawawala. Amen. Hindi natitinag, kundi ito ay nananatili. Amen. Minsan, maging mabuting bagay, pumadlang sa ating trabaho, di ba? Appointment. O minsan, meron kang celebration. No? Minsan, mga bagay niya, hindi lang mga pangit, o masamang bagay, o mga importanteng bagay, kundi maging yung mga personal, pamilya, o mga leisures ay nagsisindirihan na. Pero sa mga tao, upang masukat natin ang kanyang katapatan, ginagawa niya pa rin priority ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen! Amen! Pwede mo ba yun? No, kaya doon po makikita ang isang tunay na tagasunod ni Kristo. No, tingnan niyo po ang inyong katabi. No, tunay po siya na tagasunod ng Panginoon na sa kabila ng maraming dapat gawin, unahin, pero hindi niya ginawa at inuna yun sa kabila na kailangan niyang gawin. No? Sapagkat ang kanyang pananampalataya, pag-ibig sa Diyos, ang pangunay sa Kanya, kaya niyang iset aside yun o iwan pansamantala at di naman para bang pababayaan. Amen? Bagkus, uunahin niya muna ang Panginoon, ang kanyang yung pananampalataya sa Diyos, ang kanyang pag-ibig sa Diyos, at ang kanyang pagsunod at tungkulin sa ating Panginoon. Napakalaga natin na makita. Sabi nga, regardless of justifying circumstances. Minsan, justified, di ba? Pero doon natin masusukat. Pwede tayo magpaliwanag, pwede tayo magdahilan. Pero tagi ang Diyos ang naalam ng laman ng iyong kalooban. Amen. At doon nasusukat ng Diyos kung sino talaga ang laman ng iyong puso. At ano ba ang iyong uri na pinapakita ng pagsunod at pananampalataya sa Kanya. Amen. Minsan, simpleng bagay, napapatay tayo. No, bumibigay tayo at di na tayo sumasamba. Minsan, nag-online na lang tayo, di ba? Kasi marami namang online. Pero mga magulang, mga kapatid, iba pa rin yung presence. Amen?
na ikaw ay nagtungo sa lugar nito kasama mga kapamanampalataya at aktwal tayo na nagbibigay papuri at pagsamba sa Diyos. No, yan po nagbibigay ng big difference. Sa ganung bagay, sabi nga, it will please God. Maluluwalhati ang Panginoon. At siyempre, pag ang Diyos ay naluwalhati, ang Diyos tumutugon siya sa mga daing at panalangin o pangailangan ng bawat isa. Kumpara naman doon sa mga walang effort o ka-effort na ginagawa sa Panginoon. Amen! Kaya naman, ang Diyos is a rewarder of them that diligently seek Him. Amen! Kaya ang pagsamba, pananampalataya at paglingkod sa Panginoon, may diligence. Sabi nga natin, diligence. Yes. No? Kasipagan. No? At yun ay pagpapakita ng iyong pananampalataya at katapatan sa Diyos. Sinasabi ko, praise God, hallelujah. A faithful disciple of Jesus is someone who actively follows. Hindi lang siya basta tagasunod, kundi aktibong sumusunod. Amen. No? And learns from Jesus. Determined to live according to His teachings and example. Talagang meron siyang determination. No? Na anuman ang kalagayan o sitwasyon, umaaraw man, umulan, bisan ng mga mananampalataya, sana sa init, sana sa lamig. Pagka maulan, nako, di ako sasamba, maulan. Diba? Pagka naman mainit, nako, hindi ako sasamba, mainit. Eh ano kaya gagawin ng Panginoon? Gawin niya kaya maligamgam. Alam niyo, Diyos, ayaw niya na maligamgam. In the book of Revelation chapter 3, no, mas gusto ng Panginoon, kung mainit ka. Kung ikaw ay malamig. No, pero yung malakininga o maligamgam, sabi ng Lord, isusuka kita. No, sabihin, tatanggihan kita. Amen. Amen. Ayaw ng Lord yung half-hearted. Yung ang puso nga, pinagkakalap sa Diyos, kaya lang with reservation. Dapat pagka tayo mananampalataya at susunod sa Panginoon, tulad ni Abraham, 100% obedient to God. Amen. Kaya naman, makikita po natin yung unang mga disipulo ng Panginoon. Yung mga unang mananampalataya na sumunod sa Panginoon. In the books of Acts chapter 2, yan po yung panahon na ang Church ng Panginoon ay nagpasimula. At yung pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon ay nakahikayat ng maraming mananampalataya at tagasunod ng Panginoon. At sinabi sa verse 42, yung mga tumanggap sa Panginoon, nanalig sa Kanya, mga naging Kristiyano at talaga, and they continued steadfastly. Amen? Sabi nga po natin, continued steadfastly. Hindi lang sila steadfast, kundi continuing, nagpapatuloy na sila ay naging matatag sa kanilang pananampalataya. Kaya naman, makita po natin, pinakita nila ito sa pamagitan ng pag-aaral ng turo ng Panginoon. No? They continued steadfastly in the apostles' teaching. Nag-aaral sila ng Biblia personally, nagde-devotion. No, at the same time, no, every weekend, pagka may Bible study, dumadalo sila sa mga Bible study. Pagka may prayer meeting, dumadalo rin sila sa prayer meeting. And fellowship, and in breaking of bread, and in prayers. Actually, kung titingnan po natin, binanggit po sa verse na sumunod, pag-ito naman. Yan, pag-ibalik. So, continuing daily. Sila'y nagpatuloy araw-araw sa ating alam po ang ating panambahan araw ng linggo. Amen. Pagkatapos nun, yung iba, linggo na lang din babalik. Kaya weekly naman dumadalo. Pero yung unang alagad ng Panginoon, sila po ay hindi lingguhang dumadalo, kundi sila po ay araw-araw na
dumadalo at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi po, so continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. Nagtitipon po sila sa mga bahay, no? Mula sa isang tahanan, nagpupunta pa sila sa ibang tahanan, at doon sila araw-araw nagkikita-kita, nagpupuri sa Diyos, umaawit, nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagkakaroon po ng breaking of bread o kainan, at nagkakaroon po sila ng yung pananalangin. Di ba? Kaya naman po, ang sabi roon, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Actually, mga mananampalataya that time ay pinangunahan ng Banal na Espiritu. At sila ay under the comfort of the Holy Spirit. Kaya naman sila meron taglay na kapayapaan, kapanagtagan, kaaliw mula sa Panginoon. Dahil tigit, nagkaroon sila ng fear of the Lord. Amen. Meron silang banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya naman yung banal na pagkatakot nito ang nagatigil sa kanila upang mabuhay sila na sumusunod sa Panginoon, nagpapasakot sa Diyos at sabi nga nananatili sa kanilang pananampalataya. Sinasabi rin po, praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily those who were being saved, increasing in number, growing sila, lumalago sila, hindi sila, kundi araw-araw nadadagdagan yung bagong mga mananampalataya at disipulo ng ating Panginoon. Secondly, tingnan natin. The second characteristics. Yan. Sabihin natin, immovable. Lakas natin, immovable. Pag-hawak nyo nga po yung katabi, tingnan nyo nga po kung siya ay immovable o movable. Medyo nagagalaw, di ba? Movable pa rin. Bagamat nandun doon sa kanyang upuan, pero nagagalaw. Pero yung immovable, sinasabi na incapable of being moved. Hindi siya natutulak, hindi siya nagagalaw, kundi siya ay matatag, matibay. Amen. Kaya naman, ito'y tumutukoy hindi lang sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang layunin o mission sa buhay. Kaya naman po, sinasabi, from one's purpose, opinion, belief, and iba pa. Sinasabi bilang isang tagasunod ni Kristo, dapat tayo po ay immovable. Kung ikaw ay isang steadfast Christian o disciples of the Lord, kinakailangan sa iyong pananampalataya o pagkilala sa Panginoon, hindi ka basta-basta natatangay. Amen. Hindi ka basta-basta nalilito. Hindi ka basta-basta na nawawalan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. At maging sa iyong pagkilala sa Kanya, sa iyong misyon sa buhay, o yung layunin ng Panginoon sa iyo, bakit ikaw ay tinawag bilang isang mananampalataya. At gusto ng Panginoon na ikaw ay gamitin niya sa Kanyang kaharian bilang Kanyang tagapaglingkod o tagasunod. Kaya naman po, ang ating pong pananampalataya kay Kristo ay kinakailangan po nating patibayin. Hindi po sapat na tayo po ay tagapakinig lamang. Sabi nga ni Santiago, dapat tayo mga tagasunod ng salita ng Diyos. Hindi lang po tayo dapat nakikinig, no? Bagkus tayo nag-aaral. Amen. Tulad po ng mga mananampalataya sa lugar po ng Thessalonica, na pagka si Pablo nangaral, meron silang bitbit na scriptures. At sinasabi roon kung anong sinasabi ni Pablo at pinangangaral niya, kinukumpirma nila kung ang sinasabi niya na nakatala sa scriptures. Amen. At pagka hindi, siyempre, kukorek nila si Pablo. Kaya sila,
diligent na learner of the Lord. Hindi lang basta na nakikinig, hindi lang basta gumagalo, kundi a diligent learner or followers of the Lord. Sa panahon po natin ngayon, no, maraming bagay na kung saan ay fake news. Amen. Maraming mga peke ngayon, hindi totoo at hindi sigurado. Kaya naman, marami po mga Kristiyano rin sa kanilang panunood, sa kanilang mga tagdan na sa YouTube o sa social media, minsan di na nasusuri. No, take lang tayo ng take, minsan nagsishare pa natin sa iba, click and share. Yung na-click mo, minsan hindi totoo. Amen? Minsan, nakikita mo kung binasa niya ba, inaral niya ba talaga bago niya isinare. Kaya naman, dapat maging maingat din po tayo. Pero sabi nga po, we need to be immovable. Sa panahon natin ngayon, maraming mga pangaral na lilitaw at magsasabi ng iba't ibang uri ng pangangaral o aral. Pero yung mga tao na kay Kristo, dahil sila ay nag-aaral personal na salita ng Diyos, tinutuluan at natutuluan, nagbabible study, di ba? At personal na nag-aaral, hindi sila basta-basta matatangay sa kanilang pananampalataya. Minsan nakakalungkot. Meron po kami sa kapatiran doon na elder na ng church. Then paglipas ang panahon, lumipat na simbahan. Ang nilipatan, kultong simbahan. Ang dahilan lang po, pagbibigay. Ikaw po. No? Siya sabi niya, Pasko, wala naman po sa bagong tipan ng ikaw po. Kaya naman, ako'y umalis sa church. Pero paglipas ng panahon, bumalik muli sa church. No? Anong dahilan? Baka nag-ikaw po na. Marami pa pong ibang aral na kung saan na-encounter ang bawat isa sa bagay niya. Pero sinasabi, we need to be immovable. Pero kay Pablo, nung siya po ay dumalaw sa lugar po ng Ephesus, sinabi ron sa Acts chapter 20:24, matapos siya mag-mission doon at magpaalam, babalik na uli siya sa Jerusalem, sapagkat siya ay inutuhan ng Panginoon na bumalik na ron. Pero sa kanyang pagbalik, sabi niya po sa kanyang mga tinuruan, mga lagad doon, at mga elders sa Efeso, ay hindi na siya muli nababalik at hindi na muli sila makikita-kita. Kasi naramdaman na ni Pablo na ang pagbalik niya sa lugar ng Jerusalem ay harapin niya na ang kanyang huling panahon at siya ay mamamatay. Pero ganoon man po, sa kanilang pong pagtitipon, ipinamalas ni Pablo yung kanya pong pag-ibig sa mga mananampalataya roon, kaya sila nagtipon na nanalangin sila nag-iiyakan tulad po ng magkakapatid. Napaganda po na tingnan po yun, na sinasabi roon ni Pablo, but none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy and the ministry which I receive from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Amen. Kaya naman, sabi niya, bagamat binabawalan na siya bumalik, bagamat alam niya, harapin niya ang persecution, harapin niya ang prison, harapin niya ang kamatayan, sabi ni Pablo, wala sa mga bagay niyan ang nagpapatingan sa akin. Walang takot, walang agam-agam. Kung yung sinabi ng Panginoon sa kanya, magtungo siya roon, yun ang kanyang susundin at kanyang gagawin. Kaya naman, sabi niya, kailangan magyang aking buhay, hindi ko na inari na mahalaga sa akin. Kumpara sa kanyang pagtawag at misyon na binigay ng Diyos sa kanya. Kaya sabi niya, that I may finish the race. Ano pa yung kasunod? And the ministry which I received from the Lord Jesus Christ. Kasi doon siya tinawag. Doon siya
dinisenyo ng Panginoon para sa kanyang buhay at misyon. At yun ang kanyang layunin. Amen. Kaya sa pagtupad ng layunin, sabi ni Pablo, wala sa mga bagay na ito magpapatinag sa aking mag-aking buhay, hindi ko'y pagkakait, hindi ko'y kakatakot. Di ba? Mamatay kung mamatay. Amen. Amen. No, kaya sinabi rin po sa 1 Corinthians, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Huwag kayong matitinag, di ba? Huwag kayong maging matatake, huwag kayong matitinag, at lagi kayong nag-abound o nagiging masipag sa gawain ng Panginoon, sapagkat nalalaman ninyo ang inyong pagpapagal sa Panginoon ay hindi nasasayang o nawawalan ng kabuluhan. Amen! Kaya naman po, being immovable ay isang karakteristik na isang tagasunod ng Panginoon, sapagkat alam mo ang bagay na iyong sinasampalatayanan at alam mo, Panginoon, ay nararapat lamang na bigyan ng mataas na pagkilala at pagsunod sa Kanya. Kaya naman sinasabi po, praise God, hallelujah. Yan, pangatlo. Resilient. Sabi nga po natin, resilient. Ito mga nakaraan, dahil nga po ating bansa nakararanas po ng mga tinatawag natin kalamidad, no? Tapos meron tayong problema sa ekonomiya, minsan meron tayong mga problema sa gobyerno o sa politics. Halos ang bansa natin sa mga nagdaan ay puno ng mga problema. Pero ganun pa man po, pagka dumarating po yung mga baha, dumarating po yung mga sakuna. No? Bagamat ang Pilipino ay nakararanas ng bagay na yan, may katangian ng mga Pilipino na pagiging resilient. Amen. No, kaya yung word na resilience o resilient, naging po siya popular word. Ano po ba ang ibig sabihin ng resilient? Being tough or strong. Sabi nga po ng isang quotation, when goings get stuck, di ba? The tough get going. Pagka ang ating pong ginagawa o paglalakbay ay humihirap o nagiging tough, tangi lamang yung mga tough na tao ang nananatili. Amen. Ang mga Pilipino ay isa sa mga tough na mamayan sa buong mundo. Na dumanas po ng iba't ibang uri ng sakuna, dumanas po ng iba't ibang uri ng mga kalamidad, kaguluhan, pero yung pagiging resilience ng Pilipino ay nandoon. Madali tayong bumangon. Amen? Bagamat minsan babagsak, babangon, babagsak, babangon. Diba? Babagsak, bumabangon. Kaya mga Pilipino, mahusay, bumangon. Amen? Amen. Hindi basta-basta sila nananatili. Lalo na po ang bawat isang Pilipinong Kristiyano. Sanay sa hirap, sanay sa mga pagsubok, lalo na kung tayo po ay sinusubukan at sa tulong ng ating pong pananampalataya sa Panginoon, dahil sa mga pagsubok na ating pong dinaanan, no, tayo po ay lalo nagiging matatag na Kristiyano. Mas mayroon po yung mga bansa na kung saan po ay walang hirap na nararanasan. Kaya pagka sila po nakaranas lamang ng init ng panahon o pagbabago ng panahon, nakaranas sila ng ng ulan o pagbaha, nagugulo na sila, nagpapaano na sila. Ang iba nga po, nagpapamatay. Amen. Kaya naman po, minsan kung titingnan po natin, mapalad pa rin po tayo bilang mamayan ng ating bansa. Bakit?
sa kabila ng mga kahirapan, pagsubok o kalamidad, nakatulong ito sa atin na upang tayo ay mag-cope up sa lahat po ng ating mga suliranin. Amen! Sinasabi nga po, it's about how well we're able to cope, adapt, or bounce back when we experience hardship or trauma. Kaya naman, sinasabi rin po ng marami na yung mga unang ipinanganak noon na nakaranas po ng gera, nakaranas po ng hirap, no sa kanilang buhay, sabi nga, naging matatag sila. Kumpara po doon sa mga hindi nakaranas ng gera, hindi nakaranas po ng hirap, no, yung simpleng problema lang nagpapabagsak sa kanila. Alam niyo po, kahapon sinabi po ni Bishop Noel sa lugar po ng South Korea, bagaman sila po ay nagkaroon po ng magandang bansa na maunlad. No, at ang kanilang Kristyanismo noon ay talagang lumago at lumawak sa lugar ng South Korea. Pero nagkaroon sila ng problema sa ngayon. Ang problema nila, yung mga bagong kabataan ay hindi na masyadong na dumadalo sa gawain o dumadalo man po yung kanilang mga naranasan sa buhay, puro comfort. Hindi masyadong problema o problematic. Hindi katulad doon sa mga unang Kristiyano na nagpatatag ng kanilang pananampalataya at maging nakalang bansa. Kaya sila munlad, nakaranas sila ng civil war, nakaranas sila ng gera, nakaranas sila ng hirap, and way back mga 70s, mas maunlad ang Pilipinas kumpara sa South Korea. Amen. Pero sabi nga, nanatag tayo sapagkat sila naging masikap, pero sabi nga, bagaman sila ay umunlad, ang kanilang suliranin naman ngayon ay yung bagong henerasyon na kung saan puro ginhawa naman ang kanilang naranasan. Amen. Kaya naman po, sa kabilang banda, being resilient, no, sa mga suliranin, natin po nararanasan, tumutulong po ito upang tayo makapag-adapt, makapag-adjust, at makapag-cope up sa anumang suliranin natin po nakaharap. Tingnan po natin, sinasabi po ng talata. Excuse me. Pakibalik. May slide din sa backslide. Ayan. A way of living out our trust in God's faithfulness and sovereignty even in very difficult times. Ito po yung pagiging resilient ng isang Kristiyano, na tayo po ay nagtitiwala at nagdedepende tayo sa Diyos. Ipinapakita natin yung ating pagiging Pilipino, meron tayong pagkilala sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya naman po, anuman po yung sitwasyon, very difficult times, naniniwala po tayo sa kakayanan at kapangyarihan ng Diyos at ang kabutihan katapatan ng Panginoon na tayo hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Kaya naman po, maging sa aklat ng Corinthians, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 7. Ito po'y sulat ni Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto na nakaranas po ng mga pagsubok, especially ang mga lagad ng Panginoon, ang apostol ng Panginoon na dumaan sa matinding pagsubok. Pero ganun man po, na sila'y dumaan sa pagsubok, ipinagpasalamat pa rin nila sa Diyos. At itong kanilang declaration, sabi ni Pablo, ngunit kami pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak na sisidlan, lamang tulad ng mga palayo at earthen vessel. Na bagaman sabi natin, taglay nila ang kabutihan at kapangyarihan ng Panginoon, pero sila ay isang hamak lamang na sisidlan yari sa lupa. Walang pagmamalaki. Ibig sabihin,
In all humility, sinabi ni Pablo, bagamat kami ay ganito, no, ang kapangyarihan ng Diyos ay aming nararanasan. Mapalad po tayo, bagamat tayo nasa bansang tulad nito, sa lugar nito. Hindi katulad po sa ibang bansa na talagang sagana, malinis, maayos, lahat. Pero kumpara, no, although provided lahat po yun, mapalad pa rin po tayo. Para sinabi ni Pablo, na tayo ay isang uri na sisigdan luag, no, o yari sa putik aba, at nakararanas ng iba't ibang uri ng pag-usig at pagsubok sa buhay, pero ang kapangyarihan naman ng Diyos ay kitang-kita na gumagawa sa atin. Amen. Kaya naman po yung ibang bansa ay talagang sagana sila sa pera, pero malayo sila sa Diyos. Amen. Maganda kanila ekonomiya, pero malayo sila sa Diyos. In fact, yung mga simbahan nga doon nagsara. Ginawa na ng mga tuluyan o kaya kinonvert nila sa mga mall o kaya sa mga restaurant. Pero sa atin, yung mall sa restaurant, kinonvert natin church. Amen. Kaya naman ibang Pinoy. No? At lalo ng mga mananampalatayang Kristiyano. Kaya naman sinasabi na tulad ng mga palay, upang ipakilala ang dakilang kapangyarihan ito ay sa Diyos at hindi sa atin o sa amin. Next slide please. Kami-kami lang paghihirap sa amin, ngunit di kami nalulupig. Kung minsan nababagabag kami, ngunit di nawalan ng pag-asa. Next. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Ganyan po yung buhay ng isang Kristiyano at talagang ng Panginoon. Bagamat kabila-kabila, harap at likod, minsan maging sa taas. Di ba? In all sides ng ating buhay, may mga pagsubok tayo nararanasan. Pero hindi tayo pinababayaan ng biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Bagamat bumabagsak, hindi naman talunan. No? We are knocked down but not knocked out. Amen. Kaya naman, bangon. No? Maging resilient tayo. Sabi nyo nga sa iyong kapatid, bangon kapatid. Kaya bagamat tayo minsan bumabagsak, natutukso, nangihinawa, bangon lang. Kasi ikaw ay isang tagasunod ni Kristo. Ikaw ay isang mananagumpay. Di ba? Ikaw ay isang alagad ni Kristo. Ano pa po sabi? Next slide. Yeah. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatay ni Jesus upang sa pamagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Bagamat sabihin natin nabibingin sila sa kamatayan, nalalagay po sila sa hirap at hirap na sitwasyon, pero yung buhay ng Panginoon, no, ay sabi nga na yung lumilitaw, no, sa kanila. Kaya naman hindi na sila nakikita, kundi si Kristo ang nakikita sa kanila. Amen! Kaya minsan pagka meron tayo kapatid na talaga dumaan sa matinding hirap, no, sabi nga, yung uri ng trabaho, medyo mababa lang, sahod niya mababa lang, no, pero sa bawat araw nakaka-survive po siya. At kung titignan mo, talagang biyaya lang ng Diyos. At makikita mo ang Diyos talaga tumutulong lamang sa Kanya. Amen! Lalo na yung mga balo, o kaya yung talagang mga single parent, o kaya naman talaga yung mga bata ay abandon. Diba? Kaya naman may tapo natin, yan ang biyaya. At kung mabuhay ka man taglay, hindi na yan sa Panginoon na yan. Dahil sa iyong pananalig kay Kristo. Amen! Then, next please. Tatapos na tayo.
Sabi ng Isaiah 41 verse 10, "So do not fear, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand." Yung sinasabi ko ron, I will strengthen you. Kaya po tayo nagiging resilient, nakakapag-cope up po tayo. Because ang Diyos, binibigyan niya tayo ng sapat na lakas. Na tulad na sinabi ni Pablo, Philippians 4:13, "For I can do all things," di ba? "Through Christ who gives me strength." Yung po sa bawat araw, yung ating pagiging steadfast disciple of the Lord, ang Diyos, meron siyang sustainable grace sa atin na nagbibigay po sa atin in order for us not to survive or thrive sa bawat araw. At sa ating pong panghuli, kasi sabi, ang 4 characteristics of a disciple, nag-isip po ako ng salita o letter M. Wala po akong mahagilap na salita para sa letter M. Hindi mo pwedeng movable. I-movable niya. No? Ito po yung nakuha ko pong salita. Sabi, Lord, bigyan mo nga po ako ng isang salita patungkol sa isang katangian na isang disipulo ng Panginoon. Sa kabila na siya ay faithful, immovable, resilient. Ano pa yung isa? Yung pagiging meaningful, hindi meaningless. Amen. Yung pagiging makabuluhan. A very important and significant. Na sa buhay mo, sabi nyo nga sa katabi, you are so significant o worthy. Worthy. Isa kang karapat dapat. Parang bang yung word na ito ay medyo kaiba. Pero ito po yung nakita ko na pwede umugma. Kasi ayon sa teksto na aking nakuha, yung pagiging significant or important, a worthy disciple, a meaningful disciple of the Lord, no, having meaning, meron kang, sabi nga makabuluhan ka. Ang buhay mo'y makabuluhan, may kahulugan pa rin yan. Amen. A worthy disciple demonstrates a strong commitment to following the Master's guidance and persevering through challenges. Na dahil na po tayo ay sumusunod sa Panginoon at anuman yung mga hadlang sa ating buhay, ino-overcome natin sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay nagiging makabuluhan sa harapan ng Diyos. At ang buhay po natin, meron tayong layunin kung bakit tayo nabubuhay. Tulad na sinabi ni Pablo sa Philippians, di ba? For me to live is Christ and to die is gain. Kung nabubuhay man ako ay kay Kristo. At ito isang at ang kamatayan ay isang pakinabang. Ang buhay po natin ay may kahulugan at may kabuluhan. Amen? Bagamat araw-araw para bang sa iyo, boring, yun lang ang sinasabi na yung isipan ng paginakaway. Pero since ikaw sa Kristiyano, ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay mahal ng Panginoon, tinubos ka ng kanyang dugo, binayaran ka ng kanyang dugo, ng kanyang sinamatay para sa iyo, at ang Panginoon ay pinangakuha ka ng lugar sa tahanan sa kalangitan, at habang ikaw ay nandito sa lupa, sasama ka ng Panginoon sapagkat ikaw ay mahal ng Diyos at ikaw ay mahalaga sa Diyos. At ang lahat ng bagay na ginagawa mo, may kahulugan yan at makabuluhan yan sa harapan ng Panginoon. Lalo na kung tayo po ay sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Next please. Ito'y tumutukoy, it refers to the high standards Jesus sets for those who choose to follow Him. Ang isang lingkod ng Panginoon o disipulo ng Panginoon, nagtataglay po siya ng sabi nga, a good standard. Kung dito po sa lupa, mayroong quality control, di ba? Mas lalo sa langit. Na sa banal na kasulatan, meron pong qualities ang mga tagasunod ng Panginoon. Merong set of standard.
Kaya nga kung titingnan natin, itong apat na karakteristik nito ay pwede pumasok na roon sa set of standard of God. Faithful, immovable, resilient, and meaningful disciple of the Lord. Na sinasabi po, it emphasizes that discipleship requires prioritizing Jesus above all else, including family, even home life, and being willing to accept the challenges and sacrifices that come with following Jesus. Tingnan natin yung talata, paki-forward. In Matthew chapter 10, verse 37-39, it is related doon sa binahagi ni Pastor Dom na Sunday, Luke chapter 9, di ba? Ang umiibig sa kanyang ama o ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat, is not worthy of me, di ba? At ang umiibig sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ito po yung standard na pinapakita ng Panginoon. Kaya naman tayo nagiging kaiba sa ibang mga mananampalataya o ibang tao. Sapagkat ang ating pagsunod at pagkilala o yung ating pinamamalas na pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon ay higit sa lahat. Amen. Actually, ito po yung isang pangunahing katangian na isang tagasunod ng Panginoon, that you love God and obey God with all your heart and even your life. Amen. Amen. Yun po yung pangunahing karakteristik ng isang tagasunod ni Kristo. Lalo na kung saan tayo nabuhay o nakatira sa mga persecuted countries. Amen. Na pagka ikaw isang nananampalataya, papatay ka. Kaya doon po sa ibang lugar kung saan mayroong gera, mayroong mga genocides. Karamihan po ng mga Christians because they hated Christians. Amen. Kaya kung itatakwil mo Panginoon, pwede ka mabuhay. Kaya lang, itatakwil ka rin ng Panginoon. Ang isang tunay na mananampalataya, meron siyang mataas na pagkilala o pananampalataya sa pagsunod sa Panginoon. At handa niya, sabi nga, magkakanyang buhay ay nakatalaga sa Diyos. At kung sakaling ito'y kunin, handa niyang ibigay, katulad ng ating Panginoon Jesus, inalay niya ang kanyang buhay. Kaya nga description ang umiibig sa kanyang ama o ina na higit sa akin ay hindi karapat-dapat. Para bang yung meaning o yung kanyang worthiness o yung standard ng quality as a follower of the Lord, mababa. Amen. Ang umiibig sa kanyang anak na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Next please. Ang hindi pumapasa ng kanyang krus at hindi sumusunod sa akin ay hindi rin karapat-dapat sa akin. Ang ginamit ko dyan sa English is not worthy of me. Amen. Kaya naman siya sabi po natin, we are a meaningful disciples or a worthy disciple of the Lord when it comes to God's standard. Siyempre by grace of God. Amen. At sumunod, 39, verse 39, pakibalik. Ang nagsisikap na mapanatili ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Ang sabi nga, yung mindset ng Panginoon, kaiba sa mindset natin. Amen. Ang mindset natin dito sa lupa o sa mga tao, ingatan mo ang buhay mo. Di ba? Mahalin mo ang buhay mo. Di ba? Ibigin mo ang iyong buhay mo. At pasaganahin mo ang iyong buhay mo. Kaya lang, yun po ay self-centered. Ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang buhay mo. At ang sino man na sabi nga, nag-iingat ang kanyang buhay, ang siyang mawawalan nito. Subalit siya na nagbibigay ng kanyang buhay, siyang nagkakaroon nito. Pero hindi mo sinasabi ng Panginoon, pabayaan mo buhay mo. Amen. Amen. Bagpos, pagdating sa allegiance,
sa loyalty, sa iyong pananampalataya, sa iyong pag-ibig, ang Diyos ang number one pa rin sa buhay. Amen. Kaya nga po, yung pagiging steadfast Christian o believers or disciples of the Lord, kinakailangan po natin dito talaga ng pagiging, sabi nga yung papalitan na natin ang word, yung pagiging firm. Faithful, immovable, resilient, and a meaningful disciple of the Lord Jesus Christ. Kaya naman po, sa ating pagtatapos, meron na po isang kwento patungkol sa isang mamahal. Si Chuck Colson, isa po siyang mamahal. Nagkwento po siya ng isang pangyayari nung siya po ay nangaral doon po sa isang secular university. At siya ay nangaral po patungkol sa yung commitment sa ating Panginoong Hesus. He was talking about his commitment to Christ and mentioned that he was willing, if necessary, to die on behalf of the Savior. Yun po kanyang pinangangaral. Yung kanyang katapatan, yung kanyang pagiging tagasunod at lingkod ng Panginoon. At sinabi niya kanyang commitment, yung pagtatalaga at pagsunod niya sa Panginoon. Then, bigla na lang may isang bata na sabi may kabataan, a young man in the crowd angrily interrupted and shouting, "Come on, Colson, nothing is worth dying for. Bakit ka magsasayang ng iyong panahon at buhay at mamatay ka sa iyong pinangarap kay Kristo?" Nung marinig ito ni Colson, sabi niya, to which Colson replied, "If there is nothing you are willing to die for, then I submit you have nothing to live for." Kung walang bagay na kung saan ikaw ay layunin para, sabi nga, mag-alay ng buhay mamatay, then ganun din naman, wala rin namang saysay na ikaw ay mabuhay. The purpose, the mission. Ano ba yung purpose mo? Ano ba yung mission mo? Bakit ka ba nandito sa lupa? O nabubuhay? Bakit ka ba niligtas ng Panginoon at ikaw'y naging isang mananampalataya at ngayon ay alagad ng Panginoon? Ano ang layunin? Kung ikaw ay alam mo layunin, dapat handa kang mabuhay sa iyong layunin. Amen? At kung kinakailangan, handa ka rin mamatay para sa iyong layunin. Amen! Yung mga nagsasabing handa siya mataya ng kanyang buhay sa pagsunod sa Panginoon o sa pagiging alagad ng Panginoon, yan ang mga alagad na handang mabuhay kay Kristo. Kung hindi ka handa mamatay para kay Kristo, hindi ka rin karapat-dapat na mabuhay para kay Kristo. A meaningful life for Christ. Kaya nga po, being steadfast disciples, sa apat na katangian ito, masasabi ko po, be faithful, be immovable, be resilient, and have a meaningful life in Christ. Amen. Unless you are ready to give your life to God, you cannot give what you have for God. Tayong lahat ay tumayo, tayo manalangin. Nagpapasalamat kami o Diyos sa umagang ito sa iyong mga salita bilang paalala at hamon mo sa bawat isang tagapakinig at handang sumunod sa iyong salita. Tulungan mo kami na sa aming pong pagkilala sa iyo ay maging tapat po kami at sa mga pagsubok manatili kami sa iyo. At kung meron mga bagay kung saan dumarating sa amin, ito man ay sakit, ito man ay hirap ng buhay o kawalan, lalo na Panginoon sa mga pagkakataon na wala po kaming pagkunan at marami kaming dapat panagutan sa aming po mga buhay at sa aming tahanan. O Diyos,
Tulungan niyo kami na magtagumpay sa bagay niyo. Huwag po kami gumawa ng anumang mali at masama at maging paggawa ng kasalanan. At kung may mga pagsubok o pagsuman dumarating sa aming buhay, tulungan niyo kami na maging matatag. At naniniwala po kami na rin pa palagi. Sinabi niyo po, huwag kami matakot, huwag po kami na mawalan ng lakas o pag-asa. Magtiwala kami sa inyong lubusan, sapagkat ikaw ay tutulong sa amin. Bibigyan mo kami ng sapat na lakas ng iyong biyaya at hindi mo kami pababayaan, hindi mo rin kami iiwanan. Panginoon, you will uphold us, O God, with your righteous hand, with your mighty hand, O God. Tutulungan niyo kami sa bawat araw. Tutulungan niyo kami na mabuhay para kay Kristo. Tutulungan niyo rin kami na mag-alay ng aming buhay para sa Kanya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa bawat araw ay magbigay ng kalulaki at karangalan sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Patuloy, O Diyos, na kami kasangkapanin mo. Ang lupang katawan ito na mahina, ang lupang katawan ito na marupok pagdating sa mga tukso ng away. O Diyos, we are made of clay, O God, an earthen vessel. Subalit, O Diyos, mula sa bagay nito, ang iyong kapangyarihan ay gumagawa sa amin. Pinagtatagumpay mo kami sa pananampalataya. O Diyos, pinamamalas mo ang iyong husay at kapangyarihan sa aming buhay. Mga himala, O Diyos, na kung saan hindi na kaya ipaliwanag ng isipan at hindi kaya ipaliwanag maging ng mga salita. Tunay, O Diyos, Ikaw ay gumagawa sa aming buhay. Gumagawa ka sa aming puso, sa aming kabuuan, O God, at pinamamalas mo ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, at ang iyong mayamang kapag biyaya sa amin. Kaya naman po, Panginoon, sa umagang ito, tulungan niyo kami na sa aming pananampalataya at pagsunod sa iyo. Tulungan niyo kami na makita ka sa amin at maluwalhati ka sa amin. Salamat po at ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo na tayo magsabi ng Amen. Ayan, itaas nga po natin ang kamay ng lahat ng mga Kristiyano na narito. Palagi ko pong sinasabi pag ako po ay nagpapatotoo pagdating sa offering, yung pong quotation galing kay Sardinerong si Pastor Proceso Marcelo, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Yan. Ala naman pong sikreto pagdating sa kung gusto mong yumaman. Di ba? Ang kailangan lang bilang mga mananampalataya, tayo ay sumunod. Yan. Gaano ka ba katapat sa ating Panginoon? Lagi naman sinasabi sa atin, di ba? Kay pastor, kay brother, kay sister, pwede mong itago yan sa ating church treasurer, sa ating church auditor. Kung magkano ba nagiging income mo? Yan. Kasi di ba tinuro sa atin na 10%, pero sa ating Panginoon, hindi po tayo makakapagsinungaling. The more na nagbibigay po tayo, nagtatapat po tayo sa ating Panginoon, tayo po ay mas lalo po niyang pinagpapala. Sa amin, sa buhay po namin, siyempre nagsimula din naman po kami na wala. Yan. Pero hindi po kami naging madamot when it comes sa pagbibigay sa Panginoon, sa tithing, sa gawain niya. Hindi po namin iniisip kung ano ba yung magiging kinabukasan pa. Kaya naman po, ang pagpapala ay sumaamin. Yan, nakapagtapos po yung aming mga anak. Yan, 3 po yan. Kung iisipin mo, paano ba samantalang si Pastor that time, di ba, magsasaka, maganda, hindi naman talaga namin yung bukid na sinasaka, hindi yung sinasabing nakikisama, gano'n, may part lang. Pero dahil po sa pagtatapat
Panginoon, nairaos po namin yung aming pong 3 anak. Yan, meron po kaming sariling bahay, may sasakyan. Na kung magkaminsan, hindi po namin maisip saan nga magaling. Pero ang lahat lang po yan ay bunga lamang po sa pagtatapat sa Panginoon. Yung sa discussions po natin ng ABF kanina na kung gusto mong yumaman, yung naging 56 lessons po namin, yan, bago pa po yung yung ating lesson na yan, from 702 DCAS, yung pong pro tips ni Maloy Manitiran, yung 7 jars na yon, in-apply ko na po yun kung hindi siya literal na jar, kundi envelope. No po, yung pagdating din doon sa pagsisimula sa maliit na bagay, in-apply ko rin po yun Nagsimula po ako mag-save, yan, sa 50 pesos. Yan, 50 pesos, hanggang sa sumunod, naging 100, naging 200. Hindi ko po inahalita na ang mga deposit po to, 50, kahit 50 lang yan, hindi po ako naiiya doon. Hanggang sa ngayon po, hindi lang 4 figures, hindi lang 5 figures, ang nai-deposit ko, dahil tapos na nga po yung aming mga anak. So, ano po yung ibig sabihin? Na tayo po bilang mananampalataya, ang dami na pong God's promises na ating nababasa. Pero kumusta? Na-apply na po ba natin ito sa ating sarili? Katulad nga po kanina sa discussion namin, 56 lessons yun, pero kumusta? Na-apply na po ba natin? Siyempre marami po nagsabi na opo, dahil yung hindi na pangungutang ay isang malaking bagay. Amen po ba doon? Alam niyo mga kapatid, ang financial breakthrough, hindi po yan manggagaling sa pastor o kung sino man po nagsasalita dito, kung hindi sa atin pong sarili. Kailangan po tayo po mismo ang kumilos. Tayo po sa atin po magsimula, ano man pong hakbang na dapat po natin gawin para yung financial breakthrough ay atin pong maranasan. At magsisimula po yan sa pagtatapat po natin sa Panginoon. Hindi lamang po 10% ang pinagkakaloob po namin sa ngayon, maging more than 50%, pero hindi po nauubusan ng pagpapala ang Panginoon. So to God be the glory po, nawa maging hamon po sa bawat isa po sa atin, kahit kaunting halaga po yan, as long as tayo po ay masaya, nanggaling po yan sa ating puso, yan, alam ko po, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Sabi nga sa Philippians 4:19, di ba? My God shall supply all my needs. So, hindi po natin kinakailangan mag-worry na 100 pesos na lang ito, bibigay ko pa ba kay Lord? Hindi po ganon. Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Sabi nga, di ba? Huwag natin pagnakawan ang Panginoon. Alam po niya yung pangangailangan natin, alam po niya yung mga dumarating sa atin, so marapat din lamang po na ibalik po natin. Dahil tayo po ay steward lamang po ng pananalapi o anuman pong ating tinatangkilik. So sige po church, tayo po tayong lahat. Ano man po may pagkakaloob natin sa Panginoon, yan ay patuloy po tayong magkaloob. Yan, ito po ay magiging simula ng breakthrough po natin pagdating po ng ating financial pangangailangan. Lord, salamat po sa araw na ito na muli ay makapagbibigay po kami sa iyong gawain. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, hindi lamang po sa pananalapi, maging yung sa aming kalusugan, Panginoon, maging yung sa aming talento na pinagkakaloob po sa amin na amin ay papagamit, yung oras na meron po kami na hindi po namin ninanakaw, bagkus na on time po kami sa aming pong ginagawang paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Nawa ay tanggapin po ninyo ito at ito ay makapagbigay natin sa iyong banal na paanan. Purihin ka, maluwalhati ka, Ama. I-bless niyo po ang Great Commandment Christian Church family na nagtatapat pagdating sa pagkakaloob. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng nag-iisang anak na si Jesus. Amen. Amen.
ngayon po, dako naman po tayo sa ating mga announcements. Yan. Welcome po natin si Edward Lee Macuroy, Grace Macuroy, Helen Grace Portero. Yan. Hindi po. Nasabi po dito na hindi po ito yung una at huli pong pagdalo dito po sa bahay sa bahay. Muli, welcome po sa inyo. Yan. Para naman po sa praise God, para sa katagumpayan po ng usapang worship. Yan. It reflects po sa ating mga Kristiyano, especially as a part of praise and worship team, na mag-reflect sa ating ministry na hindi lang tayo as a worshiper, bagkos tayo din po ay minister para po sa ating Diyos. Yan. Shout out po sa mga nakadalo. Yan. Praise God din po sa katagumpayan ng National Discipleship Making. Yan. Salamat po sa buhay ng ating mga leaders, intercessors na nakasama po dyan sa paggawain po ng ating Panginoon Diyos. God be the highest glory po sa Panginoon. Yan, praise and worship po. Every Wednesday po yan, 6:30 p.m. dito po sa ating pong bahay sa Buhay. Nandito po, dumalo po tayo para andun yung papalakasan po natin sa pananalangin para sa ating Panginoon Diyos. Yan, prayer practice po, every Saturday po yan, 6 p.m. dito rin po sa ating bahay sa Buhay. And 5-in-1 meeting po, Sunday po yan, dito po sa ating bahay sa bahay, makaya 1 p.m. po. And creative arts team, yan, meeting, August 16 po yan, 1 p.m. po para sa linis, kinis, and sa 3 p.m. po, magkakaroon po ng short meeting. Yan, shout out sa creative team members. Kita-kits po tayo sa August 16. Yan, sa ating po mga social media platforms and social media accounts, yan, may page po tayo na hindi kayo to like, follow, and comment po. Thank you. Yan, GCC on. Yan, batiin na po natin ang mga may birthday! August 5 po. Happy birthday! And sa oras na ay, busy. Kaya tawagin po yung mga bisita ko. Ito po tayo sa harap. Helen Grace, Edward, sa anak nila. Yan, naman church, batiin na natin, welcome natin yung ating mga bisita ko. Sige po mga kapatid, dahil po tayo mag-release po tayo ng kapalan para po sa ating bisita ng araw. Sige po tayo palagi manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat ng ikaw po Panginoon. Nagpupuri niyo pa, pasalamat po kami sa buhay ng aming po mga bisita ng araw po na ito. Lord, alam po namin na ikaw po ang siyang nagtapon po sa kanila sa lugar po na ito upang makasama po namin sa ating po ng mga pagpupuri pagsamba sa iyo po Panginoon. Dalangin po namin na nawa hindi po yung una at hindi na walang pagtapos sa lugar po na ito. Kundi
kundi maging simula po ito po, Panginoon, na talagihan po sila namin makasama po, Panginoon, sa aming po ginagawa. Pananambahan po yung araw po namin po. Karalin po namin, nawat, kalitan niyo po na kanila po naninig, yung umaga po nito ay patuloy na tuligo ito sa kanilang puso, isipan, ikaw po sa patuloy na pumilis po sa kanilang po buhay, Panginoon, at anuman yung alam po mga ginagawa sa ginagawa ng mga Panginoon, baguhin po nila sa kanilang buhay ang iyong masalita ng po narinig. Kaya naman po, Panginoon, may nagpupuri, nagpapasalamat at nagdidig lang ako, Panginoon, ng mga biyaya at pagpapala sa buhay ng aming po mabisita ng araw po nito. Maraming salamat po, Panginoon. Pagkabayan po sila, ingatan po, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Okay na po natin sila. Welcome po natin sila. Magiging po natin sila. Welcome natin mga kapatid. To share with us as we go and love. We always to you, but God loves your family. When you stand to the song and to we're glad that you share in us as we grow in love. We always do what God does. The family they share to be strong and to Tawagan naman po natin yung mga magdiriwa ng kanilang pangarawan at amin po tayo maaaring pag-pray kasama po ng buong kongregasyon. Speak po tayo po manalangin. Pray po natin ang darating na pangarawan ni Charles. Tunay ka po, Panginoon, maraming salamat sa buhay ng aming mga kapatid nito, magdiriwang ng kanyang pangarawan sa darating po August 14. Lord, salamat po namin ang siyang pagkalooban, Panginoon, ang marami pang taon na kanyang daranasin sa kanyang buhay. Salamat po kayo sa mga kapatid po namin na ito. Kaya po siyang patuloy na magpala, Panginoon, kalakasan, piskal, spiritual na kalakasan, Panginoon, maging sa mga higit para ang kailangan po nila, Panginoon, maging sa kanila po mga pag-aaral, Panginoon, marunungan, patuloy yung pagkaloob sa mga kapatid namin ito. Tapos ang patuloy na magbigay po ng mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, na higit pa sa kanilang mga inaasahan. Nagitin niyo rin po, Panginoon, yung mga kanilang mga kalakasan po, Panginoon, na kanilang mga busy lang na pangatawan sa kanilang mga ginagawa po, Panginoon, sa inyo po, Panginoon, at patuloy, Lord, ikaw po ang siyang mapapurihan sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, at patuloy, Lord, na kami pinagtitiklara ng mga biyaya at pagpapala ng Panginoon ng buhay at marami pang kaarawan ng Panginoon sa parang sa mga kapatid po namin ito na diriwang ng kanilang kaarawan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy birthday! Next ito, kayo po ngayon po kasabos sa ating pong pananalangin. Amalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, nagpupuri, nagpapasalamat po kami sa tagumpay ng aming pong naranasan. Ngayong umaga po na ito sa aming pong ginawang pananambaan, pagpapat nakaranas po kami kanina po, Panginoon, nawalan po kami ng power po, Panginoon, ng supply ng kuryente. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na binibigay niyo po na kasabigan sa bawat isa po sa amin upang ikaw ay aming po mapapurihan, masamba po, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Hindi po hadlang po, Panginoon, ang magpakulangan. Hindi po, Panginoon, ginagamit niyo po yung bawat isa po sa amin, yung bawat bahagi ng aming po mga katawan upang ikaw ay mabigyan po namin ng pagputing parangal, Panginoon, sa lahat ng aming po mga ginagawa. Salamat po, Panginoon, at maging sa mga
salitaan niyo po na aming po narinig po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, na patuloy na mahikayat po kami, patuloy na tumiko ito sa aming mga puso at isipan po, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang siya na aming po nabibigyan palagi ng aming po mga ginagawang pagpupuri, paglilingkod po, Panginoon. Maging matatag po kami, maging makuluhan po, Panginoon, yung lahat ng aming po mga ginagawa. Kaya naman po, Panginoon, maraming salamat. Dinako na rin po si Pastor Dan sa lugar po na ito, kasama po ng kanyang pong asawa. Dalangin po namin na patuloy niyo po siyang ingatan, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng kanyang pong physical na pamamatawan, karunungan po, Panginoon, mga biyaya at pagpapala. Patuloy niyo po iparanas po ngayon sa buhay ni Pastor Dan, kasama po ng kanyang pong buong pamilya. Maging kay Pastor Erwin po, Panginoon, na ginagamit ko rin po sa lugar po na ito, kay Pastor Mauro, kay Pastor Dan po, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pastors po na ito na ginagamit niyo po upang magpahagi ng iyong mga banal na salita dito po sa Iglesia ng Great Commandment Christian Church. Kaya naman po, Panginoon, dalangin po namin na patuloy niyo po silang biyayaan po, Panginoon, ng kalakasang pisikal at ano niyo po palagi mga biyaya at pagpapala po, Panginoon, na material at patuloy po nila itong maranasan. Salamat po, Panginoon, pag sa amin din po, Panginoon, ng mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lord, dalangin po namin na patuloy po silang ingatan, samahan po, Panginoon, sa kanilang buhay bilang sa OFW, Panginoon. Salamat sa mga kapatid po namin na mga nagsibalik na po muli po, Panginoon. Salamat sa inyong patnubay, paggabay po, Panginoon, sa buhay po ni Jeffrey, sa buhay po nila Tintin, Langakol po, Panginoon, kasama po ng kanilang anak na nakabalik na rin po ng Australia. Salamat po, Panginoon, at ikaw po siya patuloy na nag-iingat po sa kanila. Dalangin po namin na sa amin po mga OFW po na ito, ikaw po siya patuloy na magpala po sa kanilang buhay. Maging pamilya po nila na nag-iwan dito sa lugar po ng Pilipinas, pagpalahin din po ito po, Panginoon. Magagamit din po ang mga kapatid po namin na ito na nagtatrabaho sa ibang bansa, kanilang po mga ministry po, Panginoon. Magamit din po sila po, Panginoon, para po sa pagpapalagahan ng iyong mga banal na salita. Lalo din po, Panginoon, sa mga pagpupuri, pagsamba po, Panginoon, sa kasimbahan na kanilang nasumpungan, ay patuloy, Lord, magamit din po sila po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa bawat isa po sa amin, na itinako niyo po ng ligtas sa lugar po na ito, Lord, dalangin po namin na sa aming pong pag-uwi, sa aming pong pagsamantalang pag-iwahiwalay, dalangin po namin ang iyong pagsama pag-iingat, ay panulitin po namin itong maranasan. Ang tagumpay ng araw po na ito po, Panginoon, alam po namin na ito po ay pagkakalunin po sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Nawa ay taglayin ng bawat isa, yung mga biyaya at pagpapala na nanggagaling sa ating Diyos Ama, ang pag-ibig na nanggagaling sa ating Diyos Anak, at ang pagsama ng Santong Espiritu ay palagi po natin itong maranatan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. We receive it, Lord. Ang hayop tayo lalabas sa lugar ito may katumpay, may kadalakan. Amen. Kasama natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon Diyos. Patuloy tayo sumamba sa Panginoon. Batiin natin ang mga kapatid natin. Amen. Salamat naman
everyone. Hallelujah. God bless us mga kapatid. May konting merenda po.